Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? 1, 2, 3, tara na at matuto. Iba't ibang salita man ang banggit, iisang wika naman ang gamit. Wikang Filipino, yakapin at mahalin. Ating pag-aralan ang MTB-MLE sa una at ikadalawang linggo ng ikalawang markahan. Ang araling tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa pagtukoy sa panghalip panao at paari. Natutuhan mo noong nakaraang markahan ang tungkol sa pangalan. Ang mga ito ay pangalan ng tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari. Ngayon ay pag-aaralan mo naman ang tungkol sa panghalip. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang natutukoy mo ang mga halimbawa ng panghalip panao at panghalip paari. Ang panghalip ay bahagi ng pananalita. Ito ay salitang panghalili o pamalit sa pangalan. Halimbawa ng pangalan: si Anthony ay mabait. Si Anthony ay magalang. Makikita na ang pangalan ng tao na Anthony ay inulit sa dalawang pangungusap. Upang maiwasan ito, maaaring gumamit ng panghalip, katulad nito. Halimbawa ng panghalip: si Anthony ay mabait. Siya ay magalang. Mapapansin na ang pangalang Anthony ay nagkaroon ng kapalit o kahalili. Ito ay ang salitang siya na tumutukoy rin naman kay Anthony. Ang isang uri ng panghalip ay tinatawag na panghalip panao. Nangangahulugan ito na pamalit para lamang sa tao. Ang mga halimbawa nito ay mababasa sa mga susunod na pahina. Nagbabago ang gamit nito ayon sa kailanan o bilang. Ginagamit ang mga salitang ako, ko, akin, kita, ka, iyo, mo, siya, kaniya, at niya kapag iisa ang tinutukoy. Halimbawa, kay Roxanne ang lapis na ito. Ang salitang nakasalungguhit ay Roxanne. Ito ay pangalan. Sa kaniya ang lapis na ito. Ang salitang nakasalungguhit ay kaniya. Ito ay panghalip na pamalit sa pangalang Roxanne. Ginagamit ang mga salitang atin at natin kapag dalawa ang tinutukoy. Maaari rin ito sa maramihan. Halimbawa, kay Eugene at kay Ray ang mga pagkaing ito. Ang salitang nakasalungguhit ay Eugene at Ray. Ito ay mga pangalan. Sa atin ang mga pagkaing ito. Ang salitang nakasalungguhit naman ay atin. Ito ay panghalip na pamalit sa pangalang Eugene at Ray. Ginagamit ang mga salitang inyo, kayo, ninyo, sila, kanila at nila kapag marami ang tinutukoy. Maaari rin ang mga ito sa dalawahan. Halimbawa, sina Angie, Fe at Mabel ay mga kaibigan ko. Ang mga salitang nakasalungguhit,
ay Angie, Fe at Mabel. Ito ay mga pangalan. Sila ay mga kaibigan ko. Ang salitang nakasalungguhit naman ay sila. Ito ay panghalip na panghalili o pamalit sa pangalang Angie, Fe at Mabel. Ang ilan sa mga panghalip na binanggit ay maaaring nagpapahayag ng pag-aari, pagmamay-ari o pag-aangkin. Ang mga ito ay tinatawag na panghalip na paari. Ang mga halimbawa nito ay akin, ko, amin, atin, namin, natin, mo, iyo, ninyo, inyo, niya, kaniya, nila at kanila. Tingnan naman ang mga halimbawa kung paano ginagamit ang mga ito sa pangungusap. Halimbawa, sa bata ang module na ito. Ang salitang sa bata ay ang pangalan. Sa akin ang module na ito. Ang salitang sa akin ay panghalip na ipinalit sa salitang sa bata. Halimbawa, ang bahay na ito ay pag-aari ng tatay, nanay at mga kapatid ko. Ang mga salitang nakasalungguhit na tatay, nanay at mga kapatid ko ay mga pangalan. Ang bahay na ito ay pag-aari namin. Ang salitang namin ay ang panghalip na ipinalit sa pangalan ng tatay, nanay at mga kapatid ko. Halimbawa, iyon ang paaralan ni June. Ipagpalagay na ang nasa larawan ang nagsasalita. Ang salitang June ay ang pangalan. Iyon ang paaralan ko. Ang salitang ko ay panghalip na ipinalit sa salitang June. Halimbawa, kay Lenny ang bag. Ang salitang Lenny ay ang pangalan. Sa kaniya ang bag. Ang panghalip ay ang kaniya na ipinalit sa pangalang Lenny. Iba pang halimbawa, pag-aari nina Aling Josie, Mang John, Jelay at Joshua ang bahay. Ang mga salitang Aling Josie, Mang John, Jelay at Joshua ay mga pangalan. Pag-aari nila ang bahay. Ang salitang nila ay ang panghalip na ipinalit sa pangalang Aling Josie, Mang John, Jelay at Joshua. Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang panghalip panao na ginamit na pamalit sa may salungguhit. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, ako si Jennifer. Ako ay mahilig umawit. Kung ang sagot mo ay ako, magaling! Ikalawa, si Manny ay masunurin. Siya rin ay maaasahan sa mga gawaing bahay. Kung ang sagot mo naman ay siya, tama ka! Ikatlo, magmahalan ang magkakapatid. Magtulungan din kayo.
Kung ang sagot mo ay kayo, mahusay. Ika-4, maglalaro sina Albert, Keith at Arnel. Sila ay magtatagu-taguan. Kung ang sagot mo naman ay sila, tumpak. Ika-5, marami pa rin ang taong nagkakasakit. Kailangan natin na mag-ingat. Kung ang sagot mo ay natin, thumbs up para sa'yo. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Tukuyin ang panghalip na paari na ginamit sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, ang tinapay na ito ay binili ko sa tindahan. Ika-2, sa inyo pala ang bahay na iyon. Napakaganda at napakalinis ng bahay. Ika-3, si Sheena ang may-ari ng sapatos. Sa kaniya rin ang kulay asul na tsinelas. Ika-4, sa iyo ibinigay ni Lola ang Crayola. Ika-5, ingatan ang mga module na ipinahiram sa atin. Minsan ay pinaiikli ang mga salitang kasama ang panghalip. Nilalagyan ng kudlit sa pagitan ng pinagsamang panghalip at salita. Ang mga halimbawa nito ay ako ay o ako'y, sa akin o sakin, sila ay o sila'y, sa iyo o sa'yo. Gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin kung tama o mali ang pagpapaikli ng mga salita. Sabihin ang tama kung oo at mali naman kung hindi. Una, tayo ay dapat manatili sa loob ng bahay. Tayo'y dapat manatili sa loob ng bahay. Kung ang sagot mo ay tama, magaling! Ika-2, sa amin ang mga nakasampay na damit. Sa amin ang mga nakasampay na damit. Kung ang sagot mo muli ay tama, mahusay! Ika-3, ako ay masipag. Ako'y masipag. Kung ang sagot ninyo ay tama, tumpak! Gawain sa pagkatuto bilang 4. Ibigay ang pinaikling panghalip na hinihingi sa bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, sa akin. A, sakin. B, sakin. Kalawa, siya ay. A, siya ay.
B. Siyay. Ikatlo, kami ay. A. Kamay. B. Kami. Ikaapat, sa kanila ay. A. Sa kanilay. B. Sa kanilay. Ikalima, sa atin. A. Satin. B. Atin. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Tukuyin kung tama o mali ang gamit ng panghalip na may salungguhit. Lagyan ng check kung tama. Lagyan naman ng X kung mali ang pagkakagamit. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, ako ay nag-aaral bumasa. Ikalawa, siya ang alaga kong aso. Ikatlo, mahal ni Ana ang mga magulang niya. Ikaapat, masaya ang nilang pamilya. Madalas na sila'y nagkukuwentuhan. Ikalima, kasama ko sa bahay ang nanay at tatay ko. Sila ang nagtuturo sa akin ng mga aralin. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Piliin ang panghalip na angkop sa pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, mahal, patlang ng nanay at tatay ko. A. Ako. B. Ko. Ikalawa, pinaghahati-hatian, patlang ang mga pagkain. A. Natin. B. Namin. Ikatlo, sinusunod namin ang ipinag-uutos ng mga nakatatanda sa patlang. A. Amin. B. Atin. Ikaapat, nagpapaalam kami sa patlang 2 kapag nais naming maglaro. A. Kaniyang. B. Kanilang. Ikalima, tumutulong din kami sa patlang sa mga gawaing bahay tulad ng pagwawalis ng mga kalat. A. Sila. B. Kanila. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Punan ng tamang panghalip ang bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, ako si Mac, taga Kalamba, makasaysayan ang patlang lugar. Aming, iyong. Ikalawa, dito isinilang
ang kinikilala patlang na pambansang bayani? Natin, nila. Ikatlo, patlang ay si Dr. Jose P. Rizal. Siya ang nagwika na tayo ang pag-asa ng bayan. Siya, sina. Ikaapat, Pepe ang tawag sa patlang. Akin, kaniya. Ikalima, kilala patlang rin ba siya? Kung hindi pa, simulan mong magtanong sa iyong mga kasama. Mo, ko. Natutuhan mo sa aralin na ito ang tungkol sa panghalip. Ginagamit ang panghalip bilang pamalit o panghalili. Ang panao ay para sa... Ang paari naman ay nagpapakita ng pagmamay-ari, pag o pag-aari. Umaasa ako na naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!